Kung ang iyong mga ereksyon ay humina bumagal o tuluyan ng nawala, maaaring hindi ang iyong edad ang dahilan, baka ito ay ang iyong almusal. Opo, tama po ang inyong narinig. Ang pinakaunang bagay na kinakain ninyo sa umaga ay maaaring tahimik na pinipigilan ang daloy ng dugo sa isang lugar kung saan mo nais na ito'y maging mas malakas. Karamihan sa mga lalaki na higit sa 50 anyos ay hindi kailanman napagtatanto ang koneksyong ito hanggang sa pakiramdam nila ay huli na ang lahat. Sinisisi nila ang mababang testosterone, ang dami ng kandila sa kanilang birthday cake o ang stress ng pang-araw-araw na buhay. Ang katotohanan, madalas ito ay isang nawawalang sustansya, isang gawi na hindi nakakatulong o simpleng kawalan ng tunay at masustansyang pagkain sa oras na pinakakailangan ito ng kanilang katawan. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang manggagamot na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda. Inilaan ko ang mahigit 30 taon ng aking klinikal na pagsasanay sa isang misyon, tulungan ang mga kalalakihan na harapin ang mga hamon ng pagtanda ng may lakas, kumpiyansa at sigla. Nakita ko mismo ang pagkadismaya at tahimik na desperasyon na maaaring maramdaman kapag ang iyong katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati. Ngunit narito ako upang sabihin sa inyo ng may buong katiyakan, hindi pa sumusuko ang inyong katawan at hindi rin kayo dapat sumuko. Ang dipdipiti ang ibabahag ko sa inyo ay maaaring hamunin ang lahat ng inyong pinaniniwalaan tungkol sa sirkulasyon, pagkalalaki at pagtanda. Ang inyong katawan ay mayroon pa ring pagnanais at kakayahang gumana. Nais nitong magpadala ng dugo ng malakas sa inyong ibabang bahagi. Ngunit para magawa iyon, kailangan ninyong bigyan ito ng tamang panggatong, ang panggatong na matagal na nitong hinahanap. At hindi ninyo ito matatagpuan sa isang bote ng tableta o sa isang gadget na nakikita sa TV tuwing gabi. Matatagpuan ninyo ito sa 4 na simple at mabisang pagkain na maaari ninyong simulang kainin tuwing umaga. Sa ating talakayan ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano ang mga pagkaing ito. Ipapaliwanag ang siyensya sa likod kung bakit ito epektibo. Ipapakita ang pinakamahusay na paraan para kainin ang mga ito at isisiwalat ang isang nakakagulat na pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa mga lalaki na sumasabotahe sa kanilang mga resulta. Kaya't manatili po kayo dahil ang inyong kwento ng pagbabalik lakas ay nagsisimula sa hapagkainan tuwing umaga. Bago tayo magpatuloy, kung nakikita ninyong may halaga ang ating pag-uusapan ngayon, maglaan po ng sandali para mag-subscribe at itap ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi ninyo kailanman malalampasan ang isa pang tunay at suportado ng siyensya na tip na partikular na idinisenyo para sa mga lalaking higit sa 100 anyos. Ang inyong puna ay napakahalaga, kaya kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo, i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi naman, i-type ang 0. Nakakatulong ito sa akin na lumikha ng nilalaman na tunay na nagsisilbi sa inyo. Sige, umpisahan na natin ang ating unang pagkain. Malamang na matagal na itong nakatago sa inyong refrigerator at ang tunay na potensyal nito ay hindi napapansin.
Ito'y simple pamilyar at kapag kinain sa tamang oras, maaari nitong pasiglahin ang inyong sirkulasyon at simulan ang pagpapanumbalik ng lakas kung saan ninyo ito pinakakailangan. Pag-usapan natin ang tungkol sa buong itlog. 1. Buong itlog, ang natural na pampasigla ng sirkulasyon. Hindi ko malilimutan ang isang pag-uusap namin ng isang pasyente na nagngangalang Mang Francisco. Siya ay isang 60 taong gulang na retiradong bumbero, isang taong ginugol ang kanyang buhay sa pagpasok sa mga nasusunog na gusali. Yumuko siya sa aking opisina. Ang kanyang boses ay halos pabulong at sinabing, "Dok, nakakahiya. Paggising ko sa umaga, wala talagang nangyayari. Parang nakalimutan na ng katawan ko kung paano gumana." Tumingin siya sa kanyang mga kamay na may malalim na kahihiyan sa kanyang mukha. Ngunit hindi ko nakita ang isang taong sinira ng edad. Nakita ko ang isang tao na tulad ng marami pang iba ay sinisisi ang sarili para sa isang problema na may simple at masustansyang solusyon. Nang tanungin ko siya kung ano ang kinakain niya para sa almusal, nagkibit balikat lang siya. "Kape lang po," sabi niya, "minsan isang pirasong tinapay." At naroon na, hindi ibinibigay ni Mang Francisco sa kanyang katawan ang lubos nitong kailangan sa unang mahalagang oras ng araw, ang tunay na panggatong. Hindi lang kapeina at mga walang lamang carbohydrates, kundi ang mga partikular na sustansya na nag-uudyok sa malusog na daloy ng dugo, sumusuporta sa pagtugon ng mga nerbiyos at nagpapagana sa mismong mga kalamnan na nawawalan ng lakas sa karamihan ng mga lalaking higit sa 60. Dito pumapasok ang buong itlog, at ang ibig kong sabihin ay ang buong itlog, hindi lang ang puti. Sa loob ng maraming taon, sinabihan tayong lahat na katakutan ang pula ng itlog dahil sa kolesterol, ngunit ang siyensyang iyon ay matagal nang luma. Ang katotohanan, nasa pula ng itlog ang mahika. Ang buong itlog ay isa sa pinakakumpletong pinagkukunan ng nutrisyon na sumusuporta sa sirkulasyon. Punong-puno ito ng vitamin D na mahalaga para sa malusog na produksyon ng testosterone. Mayaman ito sa choline, isang sustansya na sumusuporta sa paggana ng mga nerbiyos at kalinawan ng isip. Naglalaman ito ng B12 na mahalaga para sa malusog na red blood cells. At higit sa lahat, puno ito ng isang amino acid na tinatawag na leucine. Ang leucine ay parang switch ng ilaw para sa pagkumpuni at paglaki ng kalamnan, lalo na sa malalalim na kalamnan sa pelvic floor na responsable para sa mga ereksyon, balanse at kontrol sa pag-ihi. Sinabi ko kay Mang Francisco na simulan ang kanyang araw sa 2 nilagang itlog. Walang magarbong luto, hindi kailangan ng mantika o mantikilya. Tunay na pagkain lamang sa oras na ang kanyang katawan ay gumigising at handa nang gamitin ito. Pagkalipas ng 3 linggo, bumalik siya sa aking opisina na may namumuong luha sa kanyang mga mata. "Dok," sabi niya, "nagising akong matigas kaninang umaga. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Akala ko hindi na iyon posible." Iyan ang nangyayari kapag itinigil ninyo ang pagpapagutom sa mismong mga sistema na sumusubok na suportahan kayo. Sa yugtong ito ng buhay, ang inyong katawan ay napakakaya pa rin. Naghihintay lamang ito
ng mga tamang senyales. 2 buong itlog na kinakain sa unang oras ng inyong araw ay nagpapadala ng malinaw na mensahe, oras na para maghilom, manumbalik at muling gisingin ang lalaki sa loob ninyo. Ito'y madali, abot kaya at mabisa. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may isa pang simpleng pagkain na hindi lang sumusuporta sa daloy ng inyong dugo, kundi aktibong tumutulong na linisin ang mismong mga ugat na nagdadala ng dugong iyon sa inyong singit? Karamihan sa mga lalaki ay hindi ito pinapansin, ngunit maaaring ito ang susi sa pag-unlock ng mas higit pang tibay at pakiramdam. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 2. Oats na may chia seeds. Ang panlinis ng mga ugat, lagi kong maaalala ang araw na pumasok si Mang Enrique sa aking opisina. Sa edad na 71, ang bagong retirong kontador ay may hitsura ng isang taong unti-unting nawawalan ng koneksyon sa sarili niyang katawan. Sinabi niya sa akin na ang kanyang mga binti ay mabigat, ang kanyang enerhiya ay wala na, at ang pagiging malapit sa kanyang asawa ay naging mas awkward kaysa sa pagiging mapagmahal. Para po akong naglalaho, Doc, sabi niya, at hindi ko alam kung paano ito pipigilan. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang gawain sa umaga, ngumiti siya ng pagod. Kung ano lang po ang mabilis, karaniwan malamig na cereal siguro, isang muffin kung mayroon. Ito ay isang kwentong madalas kong marinig. Napakaraming lalaki ang nagsisimula ng kanilang araw sa asukal, mga prinosesong carbs, o wala man lang na hindi namamalayan na inihahanda nila ang kanilang sirkulasyon para sa kabiguan bago pa man sila uminom ng kanilang unang tasa ng kape. Doon ko ipinakilala kay Mang Enrique ang tahimik na kapangyarihan ng oats na may chia seeds. Hindi ito tunog na magara o kapanapanabik. Hindi ka makakakita ng isang patalastas sa Super Bowl para sa oatmeal. Ngunit ang ginagawa ng kombinasyong ito sa loob ng iyong katawan ay walang katulad. Ang oats ay mayaman sa isang espesyal na uri ng soluble fiber na tinatawag na beta-glucan. Isipin ito bilang isang natural na espongha na naglalakbay sa iyong daluyan ng dugo, sinisipsip ang masamang kolesterol at dahan-dahang kinukuskos ang loob ng iyong mga ugat upang luminis. Ito ay nagpapahintulot para sa mas makinis at mas malakas na daloy ng dugo sa buong katawan, lalo na sa maliliit na ugat kung saan ito pinakamahalaga para sa erectile function. Ngayon, kapag nagdagdag ka ng 1 kutsara ng chia seeds sa halo, pinalalakas mo ang epektong iyon. Ang maliliit na buto na ito ay mga powerhouse ng nutrisyon, puno ng omega-3 fatty acids, magnesium at potassium. Ang mga sustansyang ito ay nagtutulungan upang matulungan ang iyong mga daluyan ng dugo na mag-relax, bawasan ang pamamaga, at suportahan ang maselang balanse ng presyon na nagpapanatili sa malayang daloy ng dugo. Sa mga matatandang lalaki, ang sirkulasyon ay madalas na bumabagal, hindi lamang dahil sa mga bara, kundi dahil sa paninigas ng mga ugat mismo. Ang simpleng kombinasyon sa almusal na ito ay nagsisimulang labanan iyon. Pinayuhan ko si Mang Enrique na palitan ang kanyang matamis na cereal ng isang mainit na mangkok ng rolled oats na may 1 kutsarang chia seeds, 1 kurot ng kanela para sa lasa, at ilang blueberries para sa antioxidant boost.
Makalipas ang 2 linggo, tinawagan niya ako. Ang sinabi niya ay hindi malilimutan dit kung, "Doc, hindi ko alam kung dahil sa oats o ano, pero gumaan ang pakiramdam ko. Hindi lang sa mga binti ko kundi sa buong katawan ko. Pati na rin doon sa ibaba. Iyan ang pagbabago. Kapag nagsimulang magbukas ang iyong mga ugat, bumabalik ang iyong enerhiya, nagiging mas malakas ang iyong mga binti at ang mga bahagi mo na maaaring naramdaman mong malamig o manhid ay nagsisimulang maging buhay muli. Ang oats at chia seeds ay hindi magiging laman ng balita, ngunit maaari nilang tahimik na ibalik ang mismong pundasyon ng kalusugan ng iyong sirkulasyon isang umaga sa isang pagkakataon. At kung kailan iniisip mo na hindi na ito maaaring maging mas simple pa, may isa pang pagkain na kahit ako ay nagulat sa kung gaano kabilis ito maaaring gumana. Ito ay makatas, matamis at madalas na binabaliwala bilang isang simpleng merienda sa tag-init. Ngunit kapag kinain sa tamang paraan, maaari nitong gayahin ang mga epekto ng pinakasikat na gamot para sa ED sa merkado nang walang anumang side effect. Pag-usapan natin ito ngayon. 3. Pakwan ang natural na Viagra. Noong una kong iminungkahi sa pasyente kong si Mang Berto na kumain siya ng pakwan para sa almusal, tumawa siya ng malakas. "Naman, Dok," sabi niya, "akala ko bibigyan ninyo ako ng seryosong medikal na payo. Hindi yung sasabihan akong kumain ng prutas na parang bata sa picnic." Ngunit lubos akong seryoso dahil alam ko ang hindi niya alam sa loob na papukob na rin sa naloa ng matingkad na pulang prutas na iyon ay isa sa pinakamabisang sangkap ng kalikasan para sa sirkulasyon ng lalaki. Ang pakwan ay puno ng isang amino acid na tinatawag na L-citrulline. Kapag pumasok na ito sa iyong katawan, kino-convert ito ng iyong mga bato sa isa pang amino acid, ang L-arginine, na pagkatapos ay nagpapalakas sa produksyon ng nitric oxide. Ang nitric oxide ay isang gas na gumaganap bilang isang malakas na molecule na nagbibigay senyales na nagsasabi sa mga makinis na selula ng kalamnan sa iyong mga pader ng ugat na mag-relax at bumuka ng malapad. Ito ang eksaktong parehong biological pathway na ginagamit ng mga sikat na gamot para sa erectile dysfunction. Ang mahalagang pagkakaiba ay ang pakwan ay gumagana kasama ng iyong katawan, hindi laban dito. Walang mga sintetikong chemical, walang panganib ng mga side effect, at walang pagkadepende. Ito ay tunay malinis at malakas na daloy ng dugo na nakadirekta kung saan mo ito kailangan. Kapag lumawak ang mga daluyan ng dugo na iyon, mas maraming dugo na mayaman sa oxygen ang maaaring dumaloy sa pelvic region. Nangangahulugan iyon ng mas malakas, mas matagal na mga ereksyon, mas mataas na pakiramdam, at mas mahusay na pangkalahatang kontrol. Ang pinakamagandang bahagi, ang epekto ay maaaring nakakagulat na mabilis. Mayroon akong mga lalaking nagulat ng kapansin-pansing pagbuti sa loob lamang ng ilang araw ng pagdaragdag ng pakwan sa kanilang routine sa umaga. Ngunit narito ang sikreto na karamihan sa mga tao ay hindi alam: ang pinakamataas na konsentrasyon ng L-citrulline ay matatagpuan sa puting bahagi ng balat. Ang bahaging marahil ay itinatapon mo kung gusto mo ang buo at mabisang benepisyo,
Huwag itong itapon. Maaari mo itong i-blend sa isang smoothie o kahit nguyain na lang. Maaaring hindi ito ang pinakamatamis na bahagi, ngunit ang ginagawa nito para sa iyong katawan ay higit pa sa sulit. Tumawag sa akin si Mang Berto 2 linggo pagkatapos ng aming pag-uusap. Hindi ko po sigurado kung dahil sa pakwan o sa katotohanan na sa wakas ay kumakain na ako ng tunay na almusal. Sabi niya, pero mayroong talagang gumigising doon sa ibaba. Narinig ko ang pagkagulat at maingat na pananabik sa kanyang boses. Sinabi ko sa kanya, ang sasabihin ko sa inyo, kapag sa wakas ay ibinigay ninyo sa inyong katawan ang kailangan nito, naaalala nito kung paano tumugon. Ang pakwan ay higit pa sa isang prutas. Ito ay isang direktang senyales sa iyong vascular system na kasali ka pa rin sa laro. Ito ay isa sa pinakamadaling pagbabago na maaari mong gawin. Ilang hiwa sa walang lamang tiyan, unang-una sa umaga, at nasa daan ka na patungo sa mas mahusay na sirkulasyon sa ibaba ng baywang. Ngunit gaano man kalakas ang pakwan, isa pa rin itong piraso ng puzzle. Kung ang iyong layunin ay hindi lamang lumakas sa kwarto, kundi manatiling malakas sa buong araw na may mas mahusay na balanse, mas kaunting pananakit at mas maraming enerhiya sa iyong mga binti. Kung gayon, mayroon pang isang huling mainit at nakakaginhawang pagkain na kailangan mong malaman. Ito ay simple sinauna at kapag isinama sa tamang mineral ito, ay nagiging isa sa mga pinaka-grounding at epektibong kasangkapan sa almusal na nakita ko. Pag-usapan natin ito. 4. Pinasingaw na kamote na may Celtic salt ang pampatatag sa umaga. Mayroong isang bagay na lubos na nakakaginhawa sa isang mainit at simpleng almusal. Para sa marami sa aking mga matatandang pasyente, ang almusal ay naging isang bagay na hindi na pinag-iisipan, minadali, nilalaktawan o pinapalitan ng isang biglaang pag-inom ng kape. Ngunit pagkatapos ng asinpa ang iyong katawan ay nangangailangan ng higit pa sa kafeina upang magsimula. Kailangan nito ng mga mineral matatag na panggatong at isang senyales ng nutrisyon na nagsasabing, ligtas ka. Simulan natin ang araw na ito ng may lakas. Mayroon akong pasyente na nagngangalang Mang Tomas, 70 taong gulang, na lumapit sa akin na may kapansin-pansing pagkandirit at isang paulit-ulit na pananakit sa kanyang singit. Sinabi niya na ang kanyang mga binti ay parang gawa sa tingga at bawat hakbang ay parang isang mabigat na gawain. Tinanong ko siya tungkol sa kanyang mga umaga. Sa totoo lang, Dok, pag-amin niya, sinusubukan ko lang na malampasan ito. Siguro, ilang tinapay, siguro wala. Hindi niya namamalayan na ang kanyang ibabang bahagi ng katawan, ang kanyang mga kalamnan, nerbiyos at mismong sirkulasyon ay tumatakbo ng walang laman mula sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata. Sinabi ko sa kanya na subukan ang isang bagay na lubos na naiiba kalahati ng isang pinasingaw na kamote na inihain ng mainit at malambot na may isang maliit na kurot lamang ng Celtic sea salt at isang basong maligamgam na tubig. Wala nang iba. Walang mantikilya, walang asukal, walang mantika. Lupa at mineral lamang, tunay at nakapagpapatatag na nutrisyon. Sa una, nag-aalinlangan siya.
Ngunit sa loob ng 3 araw, may nagbago. Sinabi niya sa akin, "Doc, ito ang pinakakakaibang bagay. Bumangon ako sa kama kaninang umaga nang hindi automatikong umaabot sa aparador para umalalay. Ang mga binti ko ay gumaan lang. Hindi ito isang malaking himala, ngunit ito ay totoo." Iyan ang kapangyarihan ng kombinasyong ito. Ang kamote ay mayaman sa complex carbohydrates na nagbibigay sa iyong mga kalamnan ng uri ng mabagal na nasusunog at matatag na enerhiya na kanilang hinahanap. Hindi nito biglang pinapataas ang iyong blood sugar o ginagawang parang roller coaster ang iyong insulin. Sa halip, nag-aalok ito ng isang malinis at nagpapakalmang mapagkukunan ng panggatong na sumusuporta sa paggalaw, sirkulasyon at focus. Ngayon, isama mo iyan sa Celtic Sea Salt. Hindi tulad ng prinosesong asin sa mesa na sodium chloride lamang ang hindi pinoong asindagat ay naglalaman ng mahigit 80 trace minerals, magnesium, potassium, calcium at marami pa. Ito ang mismong mga mineral na kailangan ng iyong katawan upang mag-hydrate sa antas ng selula, kontrolin ang mga nerve impulse at mapanatili ang malusog na presyon ng dugo. Karamihan sa mga lalaki ay hindi napagtatanto na habang tayo ay tumatanda, hindi lang tayo nawawalan ng kalamnan, nawawalan din tayo ng balanse ng mineral. Iyon ang dahilan kung bakit mas nagiging karaniwan ang pagkapagod, pulikat at ang mapurol at nananakit na presyon sa singit. Hindi lamang ito dahil sa pagkasira at pagkaluma. Ito ay pagkaubos ng mineral. Kapag binigyan mo ang iyong katawan ng pagkaing kinikilala nito isang bagay na madali nitong masisipsip at magagamit, nagsisimula kang maging matatag. At ang katatagan, ang ganap na pundasyon ng lakas. Kaya't magsimula sa kalahating kamote at isang kurot ng magandang asindagat. Maaaring tila napakaliit nito, ngunit ang simpleng gawin na ito ay maaaring ganap na baguhin kung paano gumising, gumalaw, at kung ano ang pakiramdam ng iyong katawan sa buong araw. 5. Ang kailangan ninyong gawin simula ngayon. Kung umabot kayo hanggang dito, may mahalaga itong sinasabi sa akin. May pakialam kayo. Hindi ninyo basta-basta tinatanggap ang kwento ng pagtanda. Kasama pa rin kayo sa labang ito, naghahanap ng mga tunay na sagot at solusyon upang mabawi ang sigla na sinubukang kunin ng panahon sa inyo. Ang magandang balita ay mayroon na kayong mga kasangkapan. Natutunan ninyo ang tungkol sa 4 na mabisa at natural na pagkain na direktang nakikipag-usap sa mga bahagi ng inyong katawan na pinakaapektado ng edad, ang inyong mga ugat, kalamnan, nerbiyos, at ang inyong diwa ng pagkalalaki. Ngunit ang kaalaman ay walang silbi kung walang aksyon. Hindi ko na mabilang kung gaano karaming lalaki ang nakausap ko na tumango-tango sa aking opisina, ang kanilang mga mata ay dilat sa pagkatanto at pag-asa, ngunit paglabas ng pinto ay wala namang binago. Makalipas ang ilang linggo, babalik sila, pagod pa rin, bigo pa rin, naghihintay pa rin ng isang panlabas na solusyon upang ayusin ang isang problema na sila lamang ang makapagsisimulang lutasin mula sa loob. Hindi kayo magiging ganyan. Sa sandaling gumawa kayo ng isang maliit at tiyak na hakbang, magsisimula na ang momentum. At ang hakbang na iyon ay magsisimula bukas ng umaga. Hindi ninyo kailangang baguhin ang inyong buong buhay.
Hindi ninyo kailangang maging perpekto. Kailangan ninyo lamang na mangako na sisimulan ang inyong araw ng may intensyon. Pumili ng isa sa 4 na pagkaing tinalakay natin alinman ang sa tingin ninyo ay pinakamadali para sa inyo ngayon. Maaaring ito ay 2 buong itlog, dahan-dahang nilaga at handa sa loob ng ilang minuto. Maaaring ito ay isang mainit na mangkok ng oats na may chia seeds at kanela. Maaaring ito ay ilang sariwang hiwa ng pakwan sa walang lamang tiyan. O marahil ito ay isang mainit at nakakaginhawang kalahating kamote na may kaunting Celtic salt. Hindi ninyo kailangan ang lahat ng 4 sa unang araw. Kailangan ninyo lang ng isa na susundan ng pagiging pare-pareho. Ang unang oras, pagkatapos ninyong magising, ay ang inyong pinakamakapangyarihang bintana ng pagkakataon. Ang inyong mga daluyan ng dugo ay tumutugon, ang inyong mga hormone ay nagbabago, at ang inyong nervous system ay naghihintay ng direksyon. Ang ipapakain ninyo sa inyong katawan sa unang 60 minutong iyon ay maaaring maghanda sa inyo para sa isang araw ng enerhiya, lakas at koneksyon, o itulak kayo ng isang hakbang pa patungo sa paghina. Kapag sinimulan ninyo ang positibong siklo, ito ay nagpapatuloy. Iyon ang dahilan kung bakit pagkatapos lamang ng ilang araw ng paggawa ng isang tamang pagpili na ito, napakaraming lalaki ang nagsisimulang makapansin ng mga pagbabago. Hindi lamang ito pisikal, mas maraming init sa singit, mas kaunting kabigatan sa mga binti, ito ay emosyonal. Ito ay mas maraming kalinawan ng isip at ang tahimik na kislap ng itawang bagay na matagal na nilang hindi naramdaman pag-asa. Kaya narito ang inyong panawagan sa pagkilos. Huwag maghintay. Hindi sa susunod na Lunes, hindi kapag mas handa na kayo, at hindi kapag mas kumbinyente. Magsimula bukas ng umaga. Ibibigay sa inyong katawan kung ano ang matagal na nitong hinihiling habang humihiling pa ito. Walang magbabago maliban kung kayo ay magbago, at ang pagbabagong hinahanap ninyo ay nagsisimula sa pinakaunang kagat. Isang huling mensahe mula kay Dot Reyes. Pagkatapos ng mahigit 3 dekada ng pagtatrabaho sa mga kalalakihang higit sa 100, natutunan ko ang isang pangunahing katotohanan na hindi itinuturo ng karamihan sa mga aklat medikal. Hindi kinukuha ng pagtanda ang iyong lakas. Naghihintay lamang ito na isuko mo ito. At kadalasan, ang unang bagay na isinusuko natin ay hindi ang ating pisikal na katawan. Ito ay ang ating paniniwala. Ang paniniwala na maaari pa tayong bumuti. Ang paniniwala na ang isang bagay na kasing simple ng ating kinakain para sa almusal ay maaaring aktwal na magbago kung paano tayo gumalaw, kung ano ang ating nararamdaman, at kung paano tayo magmahal. Napakarami ko nang nakita para maniwala na ang paghina ay hindi maiiwasan. Napanood ko ang mga kalalakihan sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s na ganap na binago ang mga bagay-bagay. Nakita kong binalik nila ang kanilang sirkulasyon, ang kanilang enerhiya, at ang kanilang pagiging malapit sa kapwa. Lahat ay nagsimula sa isang maliit na desisyon na pakainin ang kanilang katawan ng may layunin. Ang 4 na pagkaing ito, buong itlog, oats na may chia pakwan, at kamote na may asindagat, ay higit pa sa isang plano sa dieta. Ang mga ito ay mga ritual. Ang mga ito ay mga senyales na ipinapadala ninyo
sa inyong katawan na hindi kayo sumusuko, nakasama pa rin kayo dito at handa na kayong maramdaman muli ang pagiging ganap na buhay. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapanumbalik ng mga ereksyon. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng inyong dignidad at ng hindi natitinag na paniniwala na kayo ay isang mahalagang lalaki pa rin sa bawat kahulugan ng salita. Alam kong ang ilan sa inyo na nanonood ay maaaring may pag-aalinlangan pa rin. Maaaring iniisip ninyo kung huli na ba para sa inyo kung ang inyong katawan ay masyado nang malayo sa landas na iyon. Maipapangako ko ito sa inyo, hindi kailanman huli na bigyan ang inyong katawan ng nutrisyon na kailangan nito upang maghilom. Nakita ko ang mga lalaking hindi nakaramdam ng pagkaantig sa loob ng maraming taon na muling nagkaroon ng pakiramdam. Nakita ko ang mga mahihina at pagod na binti na lumakas. Nakita ko ang mga pagsasamang muling nag-alab dahil nagpasya ang isang tao na simulan ang kanyang araw sa ibang paraan. Kaya't pakiusap, huwag ninyo itong talikuran na iniisip lamang na ito ay interesante. Talikuran ninyo ito na handang gumawa ng isang bagay. Hayaan ang simpleng pagkilos ng pagkain ng mas mahusay na almusal bukas ng umaga na maging simula ng inyong pagbabalik sa lakas, sa pagiging malapit at sa isang buhay na isinasabuhay ayon sa inyong sariling mga termino. Ang inyong kwento ay hindi pa tapos. Malayo pa, isang mahalagang aral sa buhay. Ang pinakamakapangyarihang kasangkapan na meron kayo sa inyong paglalakbay sa kalusugan ay hindi isang reseta o isang pamamaraan. Ito ay ang hindi natitinag na paniniwala na ang inyong pang-araw-araw na mga pagpili ay mahalaga. Ang desisyon na parangalan ang inyong katawan ng tunay na pagkain ay isang gawa ng paggalang sa sarili na nagdudulot ng epekto sa bawat aspeto ng inyong buhay. Ito ang pundasyon kung saan itinatayo ang lahat ng iba pang paggaling. Gusto ko pong marinig ang inyong panig. Sa mga komento sa ibaba, sabihin ninyo sa amin kung alin sa 4 na pagkaing ito ang una ninyong susubukan. Ang inyong paglalakbay ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba na simulan din ang sa kanila. Kung nakita ninyong nakakatulong ang payong ito at nais ninyo ng mas marami pang tunay at suportado ng siyensya na gabay para sa mga lalaking higit sa 62, siguraduhing mag-subscribe sa channel at itap ang notification bell. At panghuli, kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, mangyaring ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid o sino mang lalaki sa inyong buhay na maaaring mangailangan ng ganitong pampalakas loob. Hindi ninyo alam kung kaninong buhay ang maaari ninyong baguhin sa isang simpleng pagbabahagi.